Kinben Book 5, Chapter 29. 7 minuto na lang ang natitira sa laban ng Mangyans at Blue Phoenix. Lamang nga ang Oxy ng 6 sa score na 85-79 at ito ay dahil sa 6 na sunod na pagpuntos ni Kyle Lastimosa na nagsisimula ng papagain ito. Si Coach Isaiah nga ay tatawag na sana ng timeout kung makakapuntos muli ang Oxy, kaso nagawang maiwasan ni Ricky ang biglaang steal na ginawa ni Lastimosa. Marahang ngumiti si Ricky at nilampasan ang marahang napadiretsong si Kyle. Naitawid nga ni Mendez ang bola sa side nila at sa pagdating ni Lastimosa sa kanyang likuran ay bigla niyang ibinato sa sahig ang bola. Dumaan iyon sa harapan ni Gomez at tumalbog papunta kay Marky na mabilis na dumiretso sa basket matapos na ikutan ng katapat nito. Isang bounce pass iyon na nagpaseryoso sa mga manonood dahil dumaan ito sa pagitan ng ilang mga players. Isang quick 2 points naman ang ginawa ni Marky Lee at napangiti ito matapos iyon. Si Ricky naman ay napangiti nang makitang masasalubong niya si Lastimosa. Game na rin ako. Hindi ko hahayaang matalo ang team namin. Sambit nga ni Mendez at nang marinig ito ng kanyang mga kakampi ay dito na nga sila napangiti. Naiwanan naman si Lastimosa na marahang napatigil. Napatingin nga rin kaagad siya sa kanilang inbounder at sinabing sa kanya ipasa ang bola. Habang pinapatalbog nga ni Kyle ang bola papunta sa kanilang side ay nakita niyang si Mendez ang nag-aabang sa kanya. Dito na nga, dahan-dahang bumilis ang kanyang dribbling at sa pagdating niya sa kanilang side ay isang mabilis sa pagkanan ng kanyang ginawa. Marahang sumabay si Mendez at dito na nga bumigla ng pagkaliwa si Lastimosa na napaseryoso pa rin nang si Cimeron ang sumalubong sa kanya. Dito na nga rin napaseryoso si Ricky dahil nawala ang buwelo ni Lastimosa. Sabay silang sumugod ni Baron at nabigla na lang sila ng isang biglaang pagbalik ang ginawa ng kanilang kalaban. Isang maagap na step back at tumalon na kaagad sa ere si Kyle na walang alinlangan na pinakawala ng bola. Isang long to iyon at sa paglapag niya ay siya namang paghalit ng bola sa basket. Hayaan lang ninyong pumunto si Lastimosa kung hindi ninyo siya mapipigilan. Ang importante ngayon ay ang mabilis kayong makatakbo papunta sa side natin. Ito nga ang paalala ni Coach Isaiah at si Lastimosa ay nabigla nang sila Mendez, Sanchez, Cimeron at Ibanez ay bigla na lang siyang nilampasan. Kasunod din noon ay ang pagbato ni Lee sa bola. Napasigaw si Coach Barcibal dahil naiwan ang kanyang mga players. Dito na nga nakangiting sinambot ni Mendez ang bola at mula sa magkabilang tabi niya ay makikita sina Sanchez at Ibanez. Si Baro naman ay kumaripas pa ng takbo at nang makita ito ni Ricky ay doon naman lumampas sa kanya si Lastimosa upang hampasin ang bola. Mabilis din ako, huwag ninyong kakalimutan. Sigaw ni Lastimosa sa isip, ngunit napaseryoso siya dahil sa biglaang paghinto ni Mendez na kasalukuyang pinapatalbog ang bola sa pagitan ng mga binti nito. Ngumiti pa nga si Ricky at si Kyle ay napahakbang patras dahil isang pasa sana ang gagawin ni Mendez. Kaso isa pala iyong fake at dito na nga makikita ang magandang shooting form ng pinakamaliit na player sa loob ng court. Isang tres ang pinakawalan ni Mendez at makikita nga ang pagkuyom ng shooting hand nito habang nakataas sa ere. Ang bola nga ay pababa ng pababa at kasunod doon ay ang paghalit nito sa basket na agad na ikinangiti ni Mendez. Yes, sambit niya at makikita nga ang tuwa sa kanyang mga kakampi ng oras na iyon. Si Ricky ang magiging main offense natin. Ito nga sinabi sa kanila ni Coach Cervantes. Kung mag-fail si Ricky, matatalo tayo. Kayong 4 naman ang bahala sa depensa. Pero hindi ibig sabihin na si Mendez ang main offense ay siya na lang ang pupuntos. Kasama rin sa opensa ang playmaking niya. Kaya maging handa rin kayo para umiscore. Kailangang magpakilala ka na Ricky sa mga manonood. Ipakita mo na kahit ikaw ang pinakamaliit na player sa ligang ito, kayang-kaya mo makipagsabayan sa mga malalaking players. Wika naman ni Coach Isaiah sa sarili nang makita ang ginawa ni Ricky. 87-84 ang score at lamang pa rin ang Oxy. Si Lastimosa nga ang nagbaba ng bola at ngayon ay makikita ang seryoso niyang tingin sa kanyang defender na si Mendez. Nakatayo lang ito at nakaabang sa kanyang gagawin. Hindi ko alam kung ano nakita sa iyo ni Maki, pero sige, tingnan natin.
kumawala ang mabilis sa dribbling ni Lastimosa at sa pagdepensa ni Ricky ay isang mabilis sa paglampas sa kanya ang ginawa nito. Napangiti pa nga si Kyle nang lumitaw sa Sanchez. Dito nga ay bigla niyang ipinasa kay Gomez ang bola na ikinaseryoso ni Coach Cervantes. Pagkasambot naman ni Gomez ay agad na tumakbo si Mendez dito at tumalo na nga lang din bigla ang kalaban habang hawak ang bola. Hindi nga tumalon si Ricky at ngayon nga ay pinakawalan ni Gomez ang bola na kung saan ay napaseryoso ang mga manonood nang may nakasulpang manlalaro ang humampas sa bola at humaging pa nga ito sa may tainga ni Gomez. Nagawa ngang i-block ni Simero ng bola at ang mga manonood ay napaseryoso nang makuha ni Mendez iyon. May paghingal pa ng bahagya si Baron sa kanyang paglapag. Hindi raw makakadepensa ng ayos si Ricky kung kaya sila ang bahala rito. Sa kabila ng nangyari, si Lastimosa naman ay biglang humarang para sirain ang dribbling ni Ricky kaso isang ngiti ang sumilay sa player na may numero 3 sa jersey. Isang pagkanan ang ginamit ni Mendez kay Lastimosa at doon na nga napasabay ito. Nabigla kaagad si Kyle sa nangyari dahil isang biglaang sidestep pakanan ang ginawa ni Mendez kasama ang bola. Isang malinis na crossover ang nagawa ng maliit na player na iyon sa crowd favorite na si Lastimosa na nagbigay ng kabog sa dibdib ng mga manlalarong nanonood. Totoo ba ito? Naibulalas ng isang manonood at mabilis na hinabol ni Kyle si Mendez na papunta na ngayon sa basket. Hindi ko hahayaang maka-score ang maliit na ito. Sigaw naman sa sarili ni Rayos na kumaripas ng takbo. Ako na Kyle, dagdag pa nga nito na nilampasan si Lastimosa at agad na dumiretso kay Mendez. Mabilis pa rin nga ito dahil hindi naman daw ito naging babad sa laro at nang maabutan naman niya si Ricky ay bigla niya itong binangga. Handang-handa raw siyang ma-foul para masira ang play nito. Napangiti naman si Mendez at naalala niya ang ginawa nito kanina. Dito nga ay isang paghinto ang kanyang ginawa at napadiretso si Rayos dahil doon. Kamuntikan pa nga itong matumba at dito na nga nakagawa ng espasyo si Mendez na agad na tumalon para sa isang 2-point shot. Pinakawalan ni Mendez ang bola at mula naman sa likuran nito ay makikitang naroon na rin si Lastimosa na bubutaan ito. Hangin ang tinamaan ni Kyle at isang no-look pass pakaliwa ang ginawa ni Mendez na agad na sinambot nang dumating na si Baron. Pagkakita naman ni Rayos dito ay doon na siya tumalon para sabayan si Cimeron. Doon na nga rin napatayo ang lahat ng players ng Kalapan sa kanilang bench dahil dinakdakan nga ni Baron si Rayos na walang nagawa kundi siya ay saluhin. Basket counted. Bulalas naman ng referee na sinilbatuhan agad si Rayos. Paglapag nga ni Baron ay sumigaw pa siya habang nakatingin sa crowd na nasa kanyang harapan. Ang mga manonood nga ay napakuyom at nakaramdam ng excitement sa magiging resulta ng labang ito. Ang ilang manlalaro nga ng ibang teams na nanonood ay napaseryoso habang nakatingin sa player na nagmamando ng pagpuntos ng kanyang mga kasamahan. Nakita ninyo ang ginawa ni Mendez? Napakagat niya si Lastimosa. Pwedeng pumunto siya at pwede rin pumasa. Ang dami niyang pwedeng gawin at hindi tayo pwedeng magpabaya sa pagbantay sa kanya kapag nakaharap natin sila. Seryoso ang winika ni Rare sa kanyang mga kasamahan. Si Calvin nga ay pinagmasdan din si Mendez. Hindi pa rin siya pagod, kaya siya ang pinakamabilis sa laban sa pagkakataong ito. Wika naman ni Calvin na napapangiti na lang sa mga nangyayari. Hindi pa raw nila masabi kung sino ba talaga ang magwawagi sa labang ito. Tabla sa 87 ang score nang maipasok ni Baron ang bonus shot at lumingon pa nga siya sa bench ng kalaban. Nginitian niya si Gamboa na parang sinasabing maglaro na uli ito dahil may utang pa itong kayabangan sa kanya kahapon. Si Gomez na nga muli ang nagtawid ng bola sa gitna at ngayon nga ay makikitang si Sanchez ang nakabantay sa kanya. Pinagmasdan niya ito at nang kumilos na siya ay bigla na lang naglaho sa palad niya ang bola. Kasabay nga rin ng paglampas sa kanya ni Sanchez ay ang pagngisi nito habang seryosong hinabol ang tumapo na bolang palabas na rin ng court. Isa rin ako sa magagaling na defender sa Ormin at wala ka sa level ng mga nakalaban ko noong magagaling. Sigaw pa nga ni Dre sa isip at napaseryoso ang mga manonood nang tumalon ito palabas ng court para isalba ang bola. Hanggat hindi dumidikit sa sahig ang bola, hindi pa ito out.
Sigaw pa nga niya sa sarili at nang mahawakan niya ang bola ay bilisan niyang ibinato ito sa kanilang side. Bumagsak siya sa sahig at kasabay noon ay ang pagkuyom ng kanyang kamao. Ikaw na ang bahala, alam kong darating ka para sa bola. Sabi na nga lang ni Sanchez sa sarili. Napatingin naman ang mga manonood sa bola at nakita nila na tumalo na si Lastimosa para kuhanin niyon. Ngunit hindi lang ito ang nasa ere ng oras na iyon. Umangat din pataas si Mendez na nagpaseryoso sa mga manonood lalo. Ang 5'6" na si Mendez ang dumakot sa bola na kinagulat ni Lastimosa. Ang taas ng vertical leap ng isang ito, hindi pang 5'6". Sambit ni Kyle sa sarili at sa paglapag niya ay mabilis niyang hinarangan si Mendez. Kaso ang bola ay nasa kanang kamay nito at mukhang magpapasa sa likuran. Ito ay papunta sa paparte niya si Ibanez. Mabilis niyang gumalaw ang isang paa ni Lastimosa para harangan niyon, ngunit natahimik ang mga fans niya nang dumiretso si Mendez. Fake. Napangiti naman si Ricky at ngayon nga ay naitawid na niya ang bola at dito nga ay mabilis din siyang hinarangan ni Venturina. Napangiti si Mark pero hindi raw niya hahayaang nakataka si Mendez. Sugod, Ricky Mendez. Naalala naman ni Ricky kung sino ito. Agad nga rin siyang humingi ng paumanhin dahil nang umabante si Mendez ay isang biglaang pagbalik ang kanyang ginawa. Kontrolado nga niya ang bola at sa paghabol ni Venturina ay doon na napakuyom ang mga manonood nang biglang napahawak sa sahig ang dalawang palad ng player ng Oxy na iyon. Napadapa ito dahil sa biglaang pagsunggab sa bola. Isang crossover ang ginawa ni Mendez. Iniwasan niya si Venturina at ngayon nga ay papunta na siya sa basket. Nagdilim nga rin ang kanyang paningin at nang muling makahabol si Lastimosa ay dito na nga napalunok ang lahat. Pasa ba o hindi? Ito naman ang tanong ni Lastimosa sa sarili at sa pagtalo ni Mendez ay doon na rin siya lumampas at tumayo sa harapan nito upang magbigay ng charge. Napangiti naman si Ricky sa nangyaring iyon. Bumangga nga ang katawan niya kay Lastimosa at nagawa pa rin naman niyang bambitawan ng bola na mabilis ding pumasok sa basket. Bumagsak si Lastimosa sa pagharang nito at sa paglapag naman ni Mendez ay napangiti siya habang nakatingin sa referee na sumilbato na rin. Lastimosa blocking foul, basket counted. Bulalas ng referee at doon na nga napaseryoso ang mga players ng Oxy. Napangiti naman si Kyle nang marinig iyon. Isang mabilis sa pagbangon nga ang kanyang ginawa at nakita niya ang naglalakad na si Mendez. Papunta na ito sa free throw line. Kasabay rin ng katahimikang ito ay ang marahang pagtayo ng ilang mga kalalakihang nanonood. Ang galing ng Mendez na iyon. May mga napakuyom, lalo na ang mga nagbabasketball na masasabing hindi nabigyan ng mataas na height. Wala siyang pakialam kung malaki ang kalaban. May huminga rin ng malalim dahil sa malakas na pagkabog ng dibdib. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong player. Ibig sabihin, okay lang na maging maliit. Hindi kailangan maging 6-footer para maging magaling na basketball player. Isang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Knight Abad. Nakita niya ang ginawa ni Mendez at hindi nga siya makapaghintay na makalaban ito. Parang mas gumaling ka na kumpara sa una nating naging 1v1. Huminga nga ng malalim si Mendez at pagkatapos ay dito na niya pinakawalan ng bola. Pumasok ang bonus shot niya at dito na nga siya lalong napangiti. Tagumpay ang kanyang 3-point play at habang paatras siyang bumabalik sa kanilang side ay makikita naman ang biglaang pagtakbo ng mabilis ni Lastimosa. Ibinato nga kaagad ni Gomez ang bola rito at dito na naalarma ang mga players ng Kalapan. Huminto agad si Lastimosa sa 3-point area at walang takot na nagpakawala ng tres na sinubukan pang pigilan ni na si Meron at Lee. Pero mainit din ang kamay nito at tumabla muli ang score sa pagpasok noon. Muli ring nagwala ang fans ni Lastimosa at makikita nga ang pagsilay ng ngiti niya nang lampasan si Mendez. Sagutin mo ang ginawa ko. Simpleng ngiti naman ang tugon ni Ricky at sa paghawak niya ng bola ay dito na napatayo ang mga kalalakihang napukaw ng kanyang laro. Kalmadong pinapatalbog ni Mendez ang bola at sa pagdating niya sa side nila ay dito na nga siya hinarangan ni Lastimosa. Pumwesto naman sina Dre at Baron para sa biglaang screen at nang makita ito ni Mendez ay doon na siya gumalaw. Binabaan niya ang kanyang dribbling
at umatake pa kaliwa. Dito na nga rin napaseryoso si Lastimosa dahil bumangga siya kay Dre Sanchez. Nakalampas si Mendez at dito na nga napasigaw si Coach Barcibal dahil nag-penetrate na rin si Mendez sa depensa nila. Napalunok pa nga ang marami nang humarang sila Nete, kaso biglang yumuko si Mendez matapos kumaliwa. Kasunod noon ay ang isang mabilis sa paghakbang pauna na nagpakulong sa mga manonood. Isang duck-in move iyon habang ang bola ay hawak niya sa kanyang tagiliran. Tumalo na nga siya papunta sa basket at nang makita niya ang palad ni Lanete na tinakpan ng kanyang vision ay doon na niya itinira ang bola gamit ang kanyang kanang kamay. Pataas iyon at hindi ito nagawang mapigilan ng sentro ng Mangyans. Isang floater shot ang pinakawala ni Mendez at sa pagpasok nito sa loob ng basket ay tuluyan na ngang kumawala ang malakas na cheer ng ilang kalalakihang napukaw ng paglalaro niya. Paglapag nga niya ay agad din siyang tumakbo na sinundan kaagad ng kanyang mga kasamahan. Baka raw bumigla ng takbo si Lastimosa o hindi kaya ay isa sa mga kasamahan nito. 2 points lang ang ginawa mo, sabi nga ni Kyle nang harapin niya si Mendez habang pinapatalbog ang bola. Kasabay rin noon ay ang pag-atake niya sa depensa ni Mendez. Si Ricky naman ay napangiti at dito na nga siya bumigla ng kaliwa dahil papunta rito si Lastimosa. Kasabay naman noon ay ang pag-sidestep nito at dito na nga si Mendez lumampas. Nasa isang kamay na nga niya ang bola at napasigaw sa tuwa ang ilang mga manonood. Isang steal ang nagawa niya laban kay Lastimosa na nagpakuyom sa kamao ng mga taga-Kalapan. Activated na ang aming Giant Slayer. Sambit nga ni Tristan at dito nga ay bumigla ng hinto si Mendez sa may 3-point area. Nagdilim ang paningin ni Ricky dahil biglang nasa area na mula sa kanyang likuran si Lastimosa. Iniwasan nga ito ni Mendez at dito ay agad siyang tumalon para magpakawala ng tres. Nasa kanyang harapan nga noon si Kyle na agad ding tumalon upang butaan ito. Umaasang maaabutan pa rin siya. Ang taas ng butaw niya. Kaso ito ang nasambit niya na sinabayan din ng paglapag ng mga paa niya sa landing area ni Mendez. Sumilbato nga ang referee at doon na nga napaseryoso ang mga manlalarong ng Oxy. Nakataas pa nga ang kamay ng referee na nakasenyas ng 3. Ang mga manonood naman ay natulala sa mataas na arko ng bola na sa huli ay sa butas ng basket din magtatapos. Hinalit noon ng basket. Isang musika sa pandinig iyon ng bawat basketball fans. Basket counted. Bulalas naman ng referee. Ang napaupo naman sa sahig na si Mendez ay makikitang napakuyom at napatingin kay Lastimosa na may paghingal sa dibdib habang nakatingin sa kanya. Okay na ba? 2 plus 3 equals 5. May bonus free throw pa ako. Bali 6 points kung mangyayari. Sambit ni Mendez sa dahan-dahang ikinaseryoso ni Lastimosa. Napangiti rin naman ito at sandaling napatingin sa bench ng Kalapan. Itinuro mo rin ba ito makakisa-isang ito? Ang magyabang sa kalaban? Kung oo, mas lalo mo akong pinasaya dahil hindi boring kalaban itong si Mendez.